Konnichiwa! I'm Lani, so welcome sa aking mini vlog. So for today's mini vlog, i-discuss ko sa inyo kung paano ako nag-prepare at nag-apply ng COE or Certificate of Eligibility here in Japan. Ang COE nga pala ay isa sa mga requirements sa visa application na mga i-invite mo or gagawin mong dependent dito sa Japan. Based sa aking visa, isa nga pala ako sa qualified na pwedeng magdala ng pamilya dito sa Japan. Ang status nga pala ng visa ko is Engineer or Specialist in Humanities or International Services. So dahil qualified tayo na magdala ng pamilya dito sa Japan, hindi ko na sinayang yung pagkakataon na pwede ko nang madala ang mag-ama ko dito. Dumating nga pala ako dito sa Japan ng November 29, 2022 at sinubukan ko mag-apply sa immigration sa Nagano nitong March 22, 2024. So wala pa akong halos 2 years na nag-i-stay dito sa Japan nung sinubukan ko mag-apply ng COE sa aking mag-ama. Ito nga pala ang list of requirements ng mga documents na prepare ko para maipasa ko sa Nagano Immigration. For number 1 and number 2, for the employment certificate and employment contract, ito ay manggagaling sa iyong employer dito sa Japan. For number 3, ito ay iyong payslip 4 months backward. For number 4, ito is 2 documents. So, ito ay makukuha mo sa City Hall. Yung isa is Residence Tax Certificate at yung isang document naman ay Tax Payment Certificate. Kung wala pa kayo niyang mga yan, pwede naman kayong mag-submit ng Bank Certificate. For number 5, ito din ay makukuha mo sa City Hall, Residence Certificate. For number 6, Income Tax or Gensen. Ito is binibigay every end of the year. Sa case namin, sinabay na sa last payslip namin ng taong 2023 yung Gensen namin ng buong year 2023. For number 7, ito naman yung residence card photocopy. For number 8 and number 9, ito naman yung form para sa mga i-apply nyo. So sa akin dalawa dahil husband ko at yung anak ko yung i-apply ko. Yung form application nga pala is makukuha mo din sa Google. So downloadable naman ito. For number 10 to number 16, ito naman yung mga documents sa Pinas. PSA mo na ikaw mag-aasikaso sa immigration ng asawa mo at ng anak mo. Then kung kasal kayo is marriage certificate, so kailangan yan. Then photocopy ng passport mo din at photocopy ng passport ng anak mo at ng asawa mo. Then requirements din is yung 40 by 30 mm picture ng i-apply mo sa Japan Immigration. So kailangan white background ito. Last 2 na kailangan is brown envelope na nabibili mo naman sa post office at post stamp na nagkakahalagang 350 yen at 80 yen. So once makompleto mo yung mga requirements, pumunta na tayo sa Japan Immigration. Let's go! Dahil nandito ako sa Niigata Prefecture, so ang malapit sa aming immigration is sa Nagano Immigration. So pasok na tayo! Solo nga pala ako nagpunta dito by train. So nag-explore lang ako dahil gusto ko rin matutong mag-train mag-isa. So pagpasok mo nga pala sa loob, ang Nagano Immigration ay nasa 3rd floor pa. So pagpasok mo dito, so kukuha lang ako ng number, then mag-wait ako na matawag yung number ko. Wala pa sigurong 5 minutes, tinawag na yung number ko, then sinabit ko yung mga documents na dala ko. Then sabi ng staff doon is maupo muna ako at antayin ko yung tawag nila. Wala pa sigurong 5 minutes, tinawag na ulit ako at sabi ng staff doon is okay na daw. Then tinanong ko sila kung okay na ba or may kailangan pa akong documents na ipasa. At based sa staff na ito, wala na naman daw at mag-wait na lang daw ako kung i-approve or i-deny yung application ko. From March 22 na nag-apply ako, may dumating sa aking letter ng May 4, 2024. So ito na yun, Lord. Kinakabahan ako nung dumating na yung papel ko or return envelope ko kasi meron akong documents na medyo alanganin ako dahil wala pa akong tax payment certificate. Meaning, nung nag-apply kasi ako is wala pa kaming dumadating na residence at tax ko na kailangan kong bayaran. Pero thank you Lord kasi hindi mo ako pinabayaan at alam ko na ibibigay mo sa akin yung certificate of eligibility ng aking mag-ama. Then, after 2 months, dumating na siya and ito na siya. Thank you, Lord. So, wait natin na dumating na yung mag-ama ko this coming July. I'm so excited na makasama sila at mamuhay dito sa Japan. Thank you, Lord. See you sa next mini vlog. Bye-bye!